Dumating ang mga CP9 na bihag sila Usopp at Frankie kaya nagtaka si Sanji. Tapos binigyan si Lucci ng jacket ng sipsip na Men in Black, kaya nainis lang ang bugnutin. Samantala natuwa si Chopper nang malaman na hindi nagtaksil si Robin pero nagtataka ang mga tao. Dahil paiba-iba ang anyo ng reindeer. Sabi ni Iceberg mamayang alas 11 ay aalis ang sea train kaya nabahala si Nami dahil may 30 minutes na lang ay aalis na ito. Pinagutos ni Puli sa mga tanod na tulungan ang Straw Hat sa paghahanap sa kasama. Tapos sinabi nito kay Nami na sasamahan niya itong pumunta sa station ng train. Kaya lumarga na ang lahat at ang grupo ni Chopper ang humanap kila Zoro at Luffy habang si Nami ay pinuntahan ang train station. Nakaupo na si Robin at sinakay na rin ang dalawang bihag na nakikipagtalo pa. Narinig ni Sanji na mapapaaga ang pag-alis ng sea train dahil sa Aqua Laguna na paparating. Samantala ang CP9 naman ay sumakay sa cabin na nasa unahan. Pero oras na at hindi pa rin makita nila Chopper sila Luffy at Zoro. Samantala ang captain ay na-stuck na naman sa dalawang building habang si Zoro ay na-stuck sa chimney. Todo sigaw na ang lahat sa pangalan ng dalawang idiot pero hindi pa rin nila ito makita. Samantala sinabi ng driver kay Lucci na mapapaaga ang alis nila dahil sa Aqua Laguna. Habang mangiyak-ngiyak naman si Robin na inaalala ang kanyang mga kaibigan. Umandar na ang tren at nakita ito ni Sanji. Tapos dumating si Nami at nagmamadaling bumaba sa istasyon, subalit hindi niya naabutan ang tren. Nakita ng dalawang bantay ang dalaga at si Polly kaya ginawa nila ng chismis ang dalawa dahil umiiyak si Nami. Nang nilapitan nila ang mga ito ay napansin sila ni Polly kaya lumabas na sila sa pinagtataguan. Inakala nilang umiiyak si Nami pero gigil lang pala itong habulin ang sea train at nanghihiram ng barko. Subalit hindi pumayag si Polly dahil lubhang delikado at saka sila niligtas dahil may paparating na rumaragasang alon na umabot sa upper part ng station. Nagpasalamat sila at nakita ang train schedule na nawasak na nagpapakita kung gaano kalakas ang paparating na Aqua Laguna. Nang dumating ang isang lalaki at sinabi na may sulat si Nami kaya nagtaka ang dalaga kung paano nakita nito ang maliit na papel. Kaya tinuro sa kanya at nakita ang malaking love message ni Sanji. Tinanong ni Polly kung ano ang nakasulat kaya naintriga ang mga chismoso at gumawa na naman ng chismis. Sabi ni Sanji na nag-isnik ito sa sea train para iligtas si Robin at Usopp pati si Frankie. Naawa ang mga chismoso kay Polly dahil maraming karibal daw ito kay Nami. Tapos inabot ang transponded snail kay Nami dahil tatawag raw si Sanji pag nakahanap ito ng transponded snail sa train. Kaya napalagay si Nami at bumalik na kay Chopper at sinabi ito sa reindeer. Samantala ay nag-iisip si Sanji ng strategy nang makita siya ng marine kaya agad niya itong sinipa. Ngunit to the rescue ang mga Men in Black at tinutukan si Sanji na pasimpleng naglalakad. Nagyosi muna ito nang magsalita si Jerry na isa raw boxing champion. At agad na nagpaulan ng suntok kay Sanji pero tumalon ito sa kanyang likod kaya ang mga kasama ang napuruhan. Para magkasya sa cabin ay nag-yoga sit ang weirdo tapos nagpaikot-ikot na sumipa kay Sanji. At sa pangalawang pagsipa ni Jerry ay tumalon si Sanji at nag-counter-attack at pinatulog ang weirdong lalaki kaya natakot ang mga Men in Black. Samantala patuloy pa rin ang lahat sa paghahanap sa dalawang idiot. Nakita nila Kokuro at Chimney na nagkaroon ng low tide na babala na paparating na ang dambuhalang alon. Nakita ito ni Polly kaya nag-alala siya para sa dalawang idiot na nawawala. Pagdating ni Nami ay may napansin si Chimney at sinabi ito sa navigator. Kaya pagtingin dito ni Nami ay nakita niya na ito ay ang kanyang idiot na captain. Kaya tumakbo ang navigator at tumalon sa mga gusali para malapitan ang captain, na hindi alintana ang paparating na dambuhalang alon. Kabado naman ang mga tao sa ginagawa ni Nami tapos nakita ni Chopper ang figura at napagtanto na ito ay si Zoro, kaya mabilis niya itong pinuntahan para iligtas. Paparating na ang Aqua Laguna kaya nababahala na ang lahat. Nang nalapitan na nila Chopper at Nami ang dalawang idiot ay sumigaw si Nami na binubuwis ni Robin ang kanyang buhay para sila ay maligtas kaya nabuhayan ng lakas ng loob si Luffy. Pinapakawala ni Chopper si Zoro nang makita niya ang tsunami at ito ay natakot. Nang maramdaman ni Zoro ang kanyang espada kaya hiniram niya ito kay Choppy. Tapos dumating na ang Aqua Laguna at nabahala ang lahat pero buti na lang at nagawa ni Luffy na wasakin ang gusali at mabilis na humawak sa mataas na gusali. Nagawa naman hiwain ni Zoro ang Chimney habang ang captain ay hinawakan si Nami tapos pumunta sa taas. Tapos nagpalit anyo si Chopper sa kadinala si Zoro at tumakbo ng mabilis. Patuloy si Luffy sa pagtakbo hanggang makarating sa ligtas na lugar at ganun din sila Chopper. Hanggang sa akala nila na nakaligtas na sila. Subalit nahagip pa rin sila ng pangalawang alon at buti na lang to the rescue, si Polly gamit ang kanyang lubid at hinila ang mga ito kaya nakaligtas sila. Tapos nagtakbuhan sila paakyat ng paparating na naman ang isa pang tsunami. Ayaw bitiwan ni Chopper ang hindi na makahinga si Zoro dahil sa takot. Tinanong ni Luffy si Zoro kung anong ginagawa nito bago sila tamaan ng tsunami. Magdadahilan sana ang swordsman pero sinabi ni Chopper na na-stuck si Zoro sa loob ng chimney, kaya tinawanan ng idiot na captain ang swordsman. Pero piningot siya ni Nami dahil mas malala raw ito kaysa kay Zoro, tapos natanong ni Luffy kung nasaan si Sanji. Samantala patuloy sa panggugulpi si Sanji sa loob ng sea train. Habang nag-decide naman na ang Straw Hat na sundan si Sanji para iligtas si Robin. Kaya nang hiram ng barko si Luffy kay Polly pero hindi pumayag si Polly dahil sa sama ng panahon kaya ipagpabukas na lang raw nila. Paliwanag ni Nami na sa Enies Lobby ay may tinatawag na Gate of Justice na pag pumasok ka ron ay hindi ka na makakaalis. Dahil ang bagsak mo ay maaaring sa Marine Headquarters o sa Impel Down.
dahil hindi na nila mababawi si Robin pag pinasok siya sa Gate of Justice. Kaya wag raw sabihin ni Polly na ipagpabukas na lang ito. Pero pinigilan pa rin sila ni Polly dahil kahit na marating nila ang Ennis Lobby at mailigtas si Robin, ay ang aksyon na kanilang gagawin ay pagdedeklara ng digmaan sa pagitan ng Straw Hat at World Government. Kaya sabi ni Luffy na puwersahan nilang kukunin ang barko para maglayag kaya pumalag rito si Polly. Pero pinigilan sila ni Grandma Kokuro at sinabing kung desidido na silang ibuwis ang kanilang buhay ay sumama sila rito. Samantala pumasok si Sanji sa sumunod na kabin at pasimpleng naglakad pero sinita siya ng isang marine kaya sinipa niya ito. Kaya napagulo siya sa mga men in black at isa-isa niyang ginulpi ang mga ito at pinatulog. Tapos nakita niya sila Usopp at Frankie na nakasako pero nakita siya ng kambal na bantay at inatake siya kaya naputol ang kanyang yosi. Nainis si Sanji at sinipa ang mga ito at tumagos ang mga ulo ng mga ito sa bubong. Laking tuwa niya nang makita niya ang mga transponded Snail dahil matatawagan na niya si Nami. Nang magsalita si Frankie at nagpakilala kaya sinipa niya ito dahil ito ang leader ng mga kawatan na nanggursunada kay Usopp pero umawat si Longnose dahil bagong bestie na niya ito. Sabi ni Frankie na pasalamat daw ito kasi nakatali siya tapos nagtalo sila at nakagawa ng malakas na ingay. Kaya narinig sa kabilang cabin tapos na alerto si Tibon. Samantala inayos ni Iceberg ang sea train dahil alam niyang gagamitin ito ng Straw Hat. Tapos dumating sila Kokuro at pagbukas ng pinto ay nakita nila ang sea train na tinatawag na Rocketman. Kaya kumislap ang mata ng dalawang idiot nang lumabas si Iceberg pagkatapos ayusin ang Rocketman. At sa kanya sinabi na mahirap pa rin kontrolin ang bilis ng train. Gigil na si Luffy na pumasok sa loob pero nakaramdam ito ng gutom. Nang dumating si Nami na may dala-dalang malaking sako, kaya nagreklamo si Luffy dahil ang tagal daw ni Nami. Pero nang makita ang pagkain ay mabilis nila itong nilantakan. Sabi ni Grandma Kokuro na siya na raw ang magdadrive ng Rocketman at magpahinga na lang raw ang mayor. Nang dumating ang Frankie family at nakikiusap na isama sila sa Ennis Lobby para iligtas si Frankie. Wala naman alinlangang pumayag si Luffy dahil sincere naman ang mga kawatan kaya natuwa ang Frankie family. Sabi nila na aangkas na lang sila sa likod pag nakalabas na ang sea train. Tapos naghanda na sila para paandarin ang Rocketman at diretsyo na silang umalis at nagtago naman si Polly sa lalagyan ng cargo. Dire-diretso na ang tren habang nasa harap si Luffy. Naramdaman nila Luffy na pabagsak sila at sabi ni Kokuro na malapit na sila sa exit. Hanggang sa nakalabas sila kaya tumalo na rin ang mga Giant Bull at kinonekta na ng Frankie family ang kanilang King Bull sa likod ng tren at bumagsak sa dagat. Sabi ni Luffy na mabagal ang takbo ng tren pero sabi ni Kokoro na pag kumonekta na sila sa Riles ay bibilis na ang kanilang takbo. Kaya inaninag ni Kokoro ang Riles at saka nagbigay ng warning na kumapit ang mga pasahero. Tapos sinubukang ikonekta ang Rocketman sa Riles pero nagulat ito dahil nakasakay din pala si Chenny. Kaya nataranta ito ng madulas ang bata at napakapit sa bakal tapos ayaw pang gumana ng preno. Dumating si Luffy para tulungan ang mga ito pero biglang kumonekta ang sea train sa Riles at tumakbo ng super bilis. Kaya natangay sila pero swerteng nasapo sila ng Frankie family sa likod kaya hindi sila nahulog. Samantala naalala ni Frankie ang naging pag-uusap nila ni Iceberg habang umaakyat sa bubong. Pumasok sila Luffy sa loob at pinagalitan ang tatlong bata, tapos nagulat sila dahil naroon din pala ang mga shipwright. Kumain ulit si Luffy dahil kailangan nito ng maraming energy habang sinabi ni Polly na sila Lucci ang mga CP9 na kinagulat ng dalawang shipwright. Pagsilip ni Nami sa bintana ay nakita nito na babangga sila sa tsunami. Pero sabi ni Kokuro na wala siyang magagawa dahil hindi nakokontrol ang speed ng tren. Hindi naman nababahala si Luffy bagkos nagpatuloy lang ito sa paghahayag ng alyansa ng magkabilang grupo. Hinanda ng mga kawatan ang kanilang kanyon para sa pagpapasabog ng dambuhalang alon. Nang magring ang transponded Snail dahil sa tawag ni Sanji. Samantala nadiskubre na ng mga marines na may nakapasok na intruders. Tapos nakita ni Tibon ang sugat ng tauhan. Kaya pumunit siya ng tela para gawing benda dahil mapagmalasakit raw ito. Tapos dumating ang marine at sinabi ang nangyari sa kabilang cabin. Sabi ni Sanji kay Nami na kasama niya si Usopp at Frankie na dalawang idiot. Samantala pinaputukan ng mga shipwright ng cannon gun ang tsunami pero wala itong silbi kaya nagpasikat ang Frankie family at ginamit ang dambuhalang kanyon pero wala din silbi kaya inulit-ulit nila ito. Dumating sila Zoro at sinabi na ipagpatuloy lang ang pagpapaputok tapos sabay na nagpakawala ang dalawa ng malupit na teknik kaya nagkaroon ng pagsahbog na bumuta sa Aqua Laguna at namangha ang lahat sa Straw Hat. At saka sila nakalusot rito at nalampasan ang tsunami kaya tuwang-tuwa sila Luffy. Bumalik sa loob si Luffy at Zoro, tapos kinausap si Sanji at binigyan ng go signal ng captain. Pero pinigilan ito ni Zoro dahil malalakas raw ang CP9 para harapin ni Sanji ng mag-isa. Pero sabi ng captain na kung ang swordsman ang naroon ay sigurado na hindi rin ito maghihintay. Kaya nagpasalamat na lang si Sanji sa bestie niyang si Zoro at mas lalong nanggigil na iligtas ang Hot Chicks. Nalaman ni Usopp ang sacrifice ni Robin para sa kanila, kaya hindi ito makaimik habang si Frankie ay naiyak sa madramang kwento at napagitara. Nag-decide sila Sanji at Frankie na magtulungan pero sabi ni Usopp na hindi na siya tutulong dahil tinalikuran na niya ang Straw Hat at umalis. Samantala pinuntahan ni Tibon ang mga kasamang nagulpi at nag-report din ang marine sa kanilang kusinero.
Sumilip ang isang marine sa bubong at nakita sila Sanji pero tinirador ito ni Usopp at nahulog ito sa dagat. Nakita nila ang weirdong maskara ni Usopp at sinabing siya ang Sniper King. Sabi ni Sanji na tinatago lang ni Usopp ang kanyang muka dahil hindi nito kayang harapin ang Straw Hat. Kaya tinawag na lang nila ito at gumawa ng plano para maligtas si Robin. Tapos tinanong ni Sanji kung malakas ba si Franky, kaya pagyayabang ni Franky na malakas siya dahil isa siyang cyborg. Kaya sinabi na ni Sanji ang kanyang plano. Samantala nagulat ang mga shipwright nang mag-change outfit si Nami at dunugo ang mga ilong nila. Kaya nagalit si Polly sa immoral girl at dinamay pati ang mga sekretary ni Franky, kaya tinawag nilang baby boy si Polly. Sabi ni Kokuro na magbibikini rin siya, kaya nakiusap sila na wag naggawin, habang si Luffy ay nagbubulsa ng kanyang backup food. Nireport kay Orochi na may mga nakapasok na intruders, pero hindi ito pinoproblema ni Orochi dahil hindi rin daw makakatakas ang mga to. Habang naghahanap sila Captain Tibon ng mga intruders, ay binuksan nila Sanji ang pinto, tapos sinara ulit kaya nang kumpulan ang mga marine sa cabin. Tapos pinako nila Usopp ang pinto kaya hindi ito mabuksan ng mga marines. Iniwan ng marino ang pinto pero nakita nilang wala na roon ang mga hinahabol, dahil nasa kabilang cabin na ang mga to. Tapos sinagawa na nila Sanji ang plano at nakita na lang ng mga marines na hindi na sila konektado sa sea train habang nagpapaalam si Sanji. Umatake ang isang men in black pero pagbukas ng pinto ni Sanji ay nahulog ito sa dagat. Tapos isa-isang ginulpi nila ang ibang men in black na nasa loob ng cabin. Pinagbabaril nila ang cyborg pero wala itong talab kaya binunot ni Franky ang upuan at binato sa men in black. Nagtataka si Usopp kaya tinusok niya ang wetpo ni Franky pero nasaktan ito dahil hindi pala bakal ang likod at sa kanya pinakita na kola ang kanyang baterya. Pagpasok sa susunod na cabin ay nakita nila ang isang weirdong kusinero na nagro-roller skate. Sabi ng weirdo na igagawa sila ng ramen kaya kumuha ito ng harina at minuya at pinalabas sa ilong ang noodles. At saka inabot sa kanila pero tinanggihan nila ito dahil may kulangot raw ang sabaw. Ayaw na nila ito pansinin at aalis na lang nang nag-change outfit ang kalaban at nag-aya ng away. Kaya pinagbabaril ito ni Franky pero hindi tumama tapos nang inis pa ito. Kaya napikon sila Franky at Usopp pero inawat sila ni Sanji dahil siya na raw ang bahalang magturo rito ng table manners. Sinipay ito ni Sanji pero mabilis na nakaiwas dahil sa roller skate. Nag-report ang men in black kay Lucy na nakataka si Franky at si Longnose. Kaya pinag-utos na iprioridad ang paghuli kay Franky. Dahil hindi naman makakarating ang intruders kay Robin nang hindi dumadaan sa kanila. Pinaalis na ni Sanji ang dalawa para iligtas si Robin. Pero muling kumain ng harina ang dugyot na chef at minasahe ang kanyang pisngi, tapos suminga ng matatalim na noodles papunta kila Franky at Usopp. Kaya dali-daling inatake ni Sanji ang dugyot na chef na agad na nailagan at nagkaroon ng tsansa ang dalawa na umalis. Dali-daling sumugod at sumipa si Sanji pero mahusay sa pag-ilag ang kalaban kaya paulit-ulit na sumipa ang ating bida pero malikot talaga ang kalaban. Nakaisip naman ng plano si Usopp para hanapin ang cabin ni Robin. Sabi ni Sanji na nagmamadali siya at walang time na makipaglaro sa matanda, kaya nagseryoso na ang marino at ginamit ang kanyang slicer. Tapos nagpakawala ng mainit na sipa. Nailagan ito ng ating bida at pinadugo ang ilong ng kalaban kaya umiyak ito dahil nailang lang raw ito sa kilay ni Sanji na kinagalit ng kusinero. Muling kumain ng harina ang dugyot na chef at binunot sa ilong ang noodles na ginawa niyang combat uniform. Kaya nagalit ang ating nidang kusinero sa kadugyutan ng matanda sa pagkain. Samantala hinarap ni Franky ang bagong recruit ng CP9 na si Nero ang taong pusa. At habang nag-uusap sila ay ginamitan ng forbidden trick ang kalaban tapos binigyan ng malakas na suntok ang agent na nagpangiwi rito. Sumuntok ang dugyot na chef pero masyado itong mabagal kaya nakailag si Sanji. Pero muli itong sumuntok pero sinabayan ito ng sipa ng ating bida pero na-stuck ang kanyang paa sa noodles kaya hinampas siya ng kalaban sa paligid. Subalit nahilo ang marino nang makita ang kilay ni Sanji. Kaya muli niyang hinampas ang kusinero sa sahig tapos tinalunan niya pa ito at pinipit. Muling pinaghahampas sa kung saan-saan ang ating bida dahil hindi ito makatakas sa pagkaka-stack at sa kanito binato sa malayo. Umatake ang kalaban at nagmala Spider-Man naman si Sanji at sumipa, pero pinaulanan siya ng matatalim na noodles kaya tumalsik ang ating bida. Sa pagkakataong ito ay nagpaka-chef na si Sanji at humawak ng kutsilyo. At nang umatake ang kalaban ay pinaghihiwa niya ang mga noodles at nilagay sa plato. Sabi ng kusinero na siya naman ang magpapakitang gila sa pagluluto. Samantala sumugod si Nero pero agad itong sinuntok ni Franky. Pero mabilis pala ang bagong recruit at nakapag-counter ng Tempest Kick na tumama sa cyborg. Pero hindi nasaktan si Franky at nagbuga pa ito ng apoy at tumalon ang kalaban papunta sa dagat pero ginamit nito ang moonwalk at hindi nahulog. Kaya muling sumugod si Franky at nagsabayan ng atake. Pero walang nasaktan kaya nagtaka sila sa kakayahan ng isa't isa. Samantala natuntunan ni Usopp si Robin gamit ang kanyang octopus shoes, kaya nagulat si Robin nang makita si Longnose. Samantala dahil putol na ang mga kamay ng combat armor ng dugyot na chef, kaya sinipa niya si Sanji pero nagpakita ng knife skill ang ating bida, at pinaghihiwa nito ang kalaban hanggang sa mahubaran ang marino.
Habang nagpaulan si Frankie ng pako pero inilagan ito ni Nero gamit ang moonwalk. Nang tumakbo si Frankie at nagpahabol tapos pinagbabaril niya ang kalaban pero nawala ito at binaril si Frankie sa likod. Nasaktan si Frankie kaya napagtanto ni Nero ang kahinaan ni Frankie na gumanti ng baril. At ginamit ni Frankie ang kanyang forbidden technique para ma-overcome ang kanyang kahinaan. Samantala nagalit si Robin sa pagpunta ni Usopp ron dahil lubhang delikado. Pero sabi ni Usopp na naroon siya para iligtas ang kaibigan at naroon din si Sanji at ang Straw Hat ay papunta na gamit ang isang sea train at pinakita ang kanilang gagamitin para makatakas. Subalit sabi ni Robin na ayaw niyang sumama at ayaw na niyang makita ang mga kaibigan. Pero sabi ni Usopp na alam na ng lahat ang totoo, kaya nag-decide sila na iligtas ang archaeologist hanggang kamatayan. Pero nagmamatigas pa rin si Robin nang biglang kumatok at pumasok ang Men in Black kaya nagtago si Usopp. Nang makita ng kalaban si Robin ay nahalata nitong may kakaiba sa hot chicks dahil nagiging kengkoy ito. Samantala nagagalit si Nero dahil nakahiga lang si Frankie. Kaya bumangon si Frankie at nag-change form sa isang centaur pero nagalit si Nero dahil baliktad ito. Sinabi ni Luffy na may train na nakaharang sa kanilang dadaanan at kanila itong tinignan. Pero nakita nilang may mali rito kaya nagpatalsik si Luffy at tinignan ang train. Tapos nilibot ni Luffy ang train kaya siya ay pinagbabaril. Nang malaman na wala roon sila Sanji ay lumabas ito at sinabi sa mga kasama habang binabaril. Kailangan nilang tanggalin sa landas ang mga cabins, kaya inutusan ni Luffy si Zoro na hiwain ito. Pumunta sa harapan ang swordsman at ginamit ang kanyang sword draw technique na humiwa sa gitna ng mga cabins at bumalik na si Luffy sa Rocketman. Kaya nagtaka sila na ganun pala kalakas si Zoro, pero hindi pa siya ang captain. Samantala nakita ni Zoro ang Sea-King na nahiwa sa kalahati at naisip ni Luffy na i-barbecue ito habang sinuot ni Zoro ang kanyang bandana. Naramdaman ni Zoro na meron isang matinding swordsman na kanilang haharapin. Samantala si Tibon ay tumatakbo sa Rihles at hinahabol ang tren para ma-rescue ang kanyang mahal na tauhan. Nang mapansin nito ang paparating na Rocketman at nakita ang seryosong si Zoro. Nabahala ang Frankie family nang makilala ang lalaking nakatayo na tinaguri ang ship is Slasher, kaya naghanda sila. Pero pinigilan sila ni Luffy dahil si Zoro na raw ang bahala rito. Pinapaalis ng ating bidang swordsman ang Marino pero mas piniling maglaban ni Tibon. Sumugod ang Marine at ginamit ni Zoro ang kanyang Bull Demon technique at nagsabayan ang dalawa ng kanilang malupit na technique. Nagawang wasaki ng ating bida ang atake ng kalaban at mabilis itong hiniwa. Nakita nilang nahulog ito sa dagat kaya nagdiwang ang mga to. Samantala tuluyang sinira ni Sanji ang combat uniform ng kalaban at sa kanito binalik ang kitchen knife. Pero muling umatake ang kalaban kaya mabilis na nag-counter-attack ang ating bida at pinagsisipa ang nakakainis na dugyot na chef na nagtatrash talk kay Robin. Sabi ng kusinero na hulmahin niya raw sa sipa ang face ng kalaban pag hindi ito tumigil. Pero nagpatuloy pa rin ito kaya muling pinagsisipa ni Loverboy ang Marino nang walang tigil ang nagpatilapon rito sa malayo. Inalala ng matanda ang kanyang face at kumuha ng kawali para manalamin. Pero nagalit ito sa ginawang makeover ni Sanji kaya balak na itong tapusin ng ating bida. Samantala mukhang nagugulpi si Frankie sa bagong recruit ng CP9 at pinagbabaril pa siya nito. Kaya muntik nang mahulog si Frankie sa kanyang pag-ilag. Tapos tinapakan ni Nero ang kamay ng cyborg, subalit umaarte lang pala si Frankie at tumambling para mahawakan ang kalaban. Kaya sa sitwasyon ng agent ay wala na itong takas. Samantala patuloy sa reklamo ang dugyot na chef at kumuha ng butcher knife na mailason at sumugod kay Sanji. Pero mabilis na sumipa si Sanji kaya tumalsik dire-diretso sa kabilang kabin ang dugyot na chef at nakita ito ng grupo nila Lochi. Tapos payosi-yosing lumapit ang ating bida. Samantala tatapusin na ni Frankie ang walang palag na si Nero. Tinanggal niya ang kanyang guantes at nakita ni Nero ang Iron Fist at ito ay natakot. Pinatikim ni Frankie ang kanyang ultimate hammer at bumaon ang ulo ng CP9 sa bubong. Tapos nag-collapse ang bubong kaya nahulog sila sa kabin nila Lucci habang wasak ang muka ng taong pusa. Tumayo ang apat na CP9 kaya sinipa ni Frankie si Nero papunta sa kanila. Gigil na si Sanji habang si Frankie ay naghahanda ng makipagbakbakan. Bumangon si Nero kaya tinanong ni Lucci kung sino ang talunan. Sabi ni Kako na ito ay ang bagong recruit na CP9. Balak pang lumaban ng taong pusa pero nilapitan siya ni Lucci at binigyan ng 3 segundo para tumakbo. Kaya sinubukang tumakas ni Nero pero mas mabilis si Lucci at ginamitan niya ito ng finger pistol. Dahil isa raw itong mahinang nilalang para maging CP9. Samantala nabuko na ang pagtatago ni Usopp ng Men in Black kaya tinutukan siya ni Usopp at tinira ito ng magtangkang tumakbo. Sabi ni Lucci na mali ang gagawin nila Sanji na pagliligtas kay Robin dahil mas nararapat daw na mamatay na lang ang hot chicks. May kakayahan raw si Robin na i-revive ang Pluton na kayang wasakin ang buong mundo. Kaya nagalit si Sanji at sinipa si Lucci pero walang hirap na sinangga ito ng CP9 at tinulak ang kusinero. Nang marinig nila ang boses ni Usopp na pinipigilan lumabas si Robin. Tapos lumabas ang archaeologist kaya kinilig na naman si Loverboy. Ginamit ni Robin ang kanyang ability at hinagi si Usopp kay Sanji dahil ayaw sumama ng hot chicks. Pero sabi ni Usopp kay Frankie na i-detach ang cabin dahil tatakas raw sila. Kaya ginamit ni Longnose ang smokescreen tapos binalot ng usok ang paligid. Sa kanya hinablot si Robin at tinakas tapos dinetach ang cabin. Samantala nakita ni Luffy si Yokozuna na planong pigilan ang Rocketman kaya sabi nito na umalis dahil masasagasaan.
Habang nabawi na nila si Robin pero ginamit ni Khalifa ang latigo para kumapit sa kabin. Tapos hinila ito ni Bluno dahil wala silang planong patakasin ng CP9. Sinipa ni Sanji si Bluno pero sintigas ng bato ang katawan ng agent. Pinalakas pa ni Sanji ang puwersa ng kanyang susunod na atake at pagtama nito ay medyo nasaktan si Bluno. Pero hindi sapat para mapabitaw sa pagkakakapit ang kalaban. Samantala umalma na si Robin at hinawakan si Usopp at binalian. Kaya nagulat sila Frankie at si Loverboy na sinamantala ni Kaku at sinipa si Sanji kaya tumilapon. Nag-decide si Frankie na patakasin ang Straw Hat at winasak ang kabin para matanggal ang kapit ni Bluno. Tapos napunta si Frankie sa kabin ng mga CP9 at sinabi na tumakas na ang Straw Hat. Pero umalma pa rin si Robin at sinabing hindi siya tatakas. Tapos ginamit ni Bluno ang kanyang abilidad kaya napunta ito sa likod ni Sanji. Tapos bumawi si Bluno ng Tempest Kick sa pagsipa sa kanya ni Sanji kaya tumalsik ang kusinero. Lumakad papalapit ang agent kay Robin pero pinigilan ito ni Usopp nang bigla itong nawala at lumitaw sa likod ni Longnose. Paliwanag ni Lucci na kaya ni Bluno na gumawa ng pinto sa hangin kaya hindi sila makakatakas. Tapos biglang nasaksak na lang si Usopp at hawak na ni Bluno si Robin. Lumapit si Longnose kaya muling ginamit ng agent ang finger pistol na tuluyang nagpabagsak sa ating bida. Nagalit si Sanji at sinipa ang agent at dahil sa iron body ay wala itong talab. Kaya hinawakan ang paa ni Sanji sa kasyahinampas. Pinigilan na ni Robin ang CP9 sa pananakit at nagkusa ng umalis. Pero sabi ni Usopp kay Robin na magtiwala lang ito kay Luffy kaya sinipa ni Bluno si Longnose. Si Sanji naman ang pumigil pero sabi ni Bluno na hindi tatalikod si Robin sa kasunduan. Dahil alam nito ang kayang gawin ng Buster Call na umasak sa isla nila Robin. Tapos saka ito umalis pero pinahabulan pa ito ng isang sipa ni Sanji pero tuluyan ang nawala ang kalaban. Bumalik na sa cabin si Robin at sinundan siya ni Frankie. Samantala nagagalit si Luffy kay Yokozuna dahil sa ginawang pagharang sa sea train kaya nawala sila sa Riles. Pero sinigawan lang siya ng palaka kaya nakipag-away ito kay Yokozuna. Tapos nauna na ang Yagara Bull dahil na-stranded ang Rocketman at nakita nila ang cabin na sinasakyan nila Sanji. Habang dumating na ang CP9 sa Enies Lobby at nanggugulo na si Frankie, bumaba na rin si Robin at nairita naman si Lucci sa ingay na ginagawa ng mga Marines. Tapos nagbigay galang ang mga tauhan ng World Government sa pagbabalik ng CP9 mula sa kanilang misyon. Pagbukas ng main gate ay nagulat si Frankie dahil ang Enies Lobby ay pinaliligiran ng waterfalls. The One Piece! The One Piece is real! To see more, just press the subscribe button to be notified by YouTube.